Good morning mga lods. So welcome back ulit dito sa YouTube channel ko, Nerwak Vlogs, dito sa Vancouver, Canada. So nandito na tayo sa pinagtatrabuhan natin dito sa parking. Antay lang tayo ng oras kasi nga yung pasok natin is alas 7. Ang oras pa lang is 6:44 ng umaga. Maaga lang akong pumapasok mga loads kasi nga nag-uunahan ng parking dito sa company namin. So pag maaga ka, siguradong makakuha ka ng parking. Ayan, kung makikita nyo, wala pang masyadong nakaparking. Kaya kapag alas 7 ka mismo pupunta rito or 6:50, panigurado puno na yung mga parking na yan. Ayan A few moments later. So pauwi na tayo mga lods, no? Tapos na rin ang isang araw na trabaho. 8 hours. Bali alas 3 na ng hapon dito ngayon. Tapos na naman. So ganito lang ang buhay namin dito sa Canada, no? Pagkatapos sa trabaho, uwi sa bahay. Minsan nagro-grocery. Si Mrs. ang uwi niya mamaya pa. Yung anak ko naman may pasok ngayon sa school. So ako yung naunang uuwi ng bahay nitong araw na to. Kasi nga si Mrs. mamaya pa alas 5. Susunduin ko pa siya sa SkyTrain Station. Kita ko lang sa inyo kung gaano kalaki itong parking namin dito. Kumbaga nasa ako kanina P2. Sa P2 ako nagpark. Yan, ganito lang kalaki. Yan. Ito na yung labasan. Bali yung shop namin nandito sa may, dito banda sa may gate. Yan sa kaliwa. So uwi na tayo mga lods. So dito tayo dadaan ngayon sa may Hastings Street going to Main Street. Kasi nga hindi na tayo dumadaan dun sa part-time. Gawa ng wala na, no? Hindi na tayo kinokontak ng boss natin. So wala na tayong part-time ngayon mga lods. Kaya dito tayo dumaan. Kita ko lang sa inyo. Napakaganda ng panahon ngayon dito mga lods. Nasa 10 degree positive dan dito ngayon. Daming tao rito Dito pala banda mga lods, ang daming tao. Daming mga homeless pati. Mamaya hirapan ako ipakita sa inyo. So ayan, kung makikita nyo daming tao rito kasi nga ito yung pinupugaran ng mga homeless, yung lugar na yan, Hastings. So hindi lang sa nag-ano sila, mababait ito mga yan. May mga pulis din pati kasi dyan kaya kung magugulo man sila may mga pulis agad na kaya hindi naman sila nakakatakot dito. Ewan ko lang sa gabi. So ang pag-uusapan natin ngayon, itong vlog na to ay isi-share namin sa inyo kung sapat ba yung sinasahod namin dito sa Vancouver, Canada. Kaming dalawa ng asawa ko. Bali, wala lang, isi-share lang namin sa inyo kung kumusta yung buhay namin dito. Masaya ba kami sa trabaho namin? Sapat ba ang mga income namin mag-asawa dito sa Canada? Siya nga
pala mga lods, no, kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider to subscribe. Kung nagustuhan mo tong video na to, itong channel ko, please consider to subscribe na lang po. So, bago pa lang kami dito sa Vancouver, Canada. Ako nga pala is 5 years pa lang dito sa Canada. Simula yung pagdating ko rito hanggang ngayon. Dumating ako rito sa Canada, work permit, tapos after 1 year nag-apply ako ng PR, at sa awa ng Diyos naging PR ako. Tapos sumunod yung mag-ina ko. Yung mag-ina ko, nasa na sila, magti 3 years na sila nitong June 3. Itong taon na to, magti 3 years na sila. So pwede na rin silang mag-apply ng citizenship after 3 years, kasi nga 3 years yung allowed na mag-apply for citizenship dito sa Canada. So ako din, nagpaplano na rin ako mag-apply ng citizenship, gawa ng eligible na ako. Bali naghahanda lang ako sa bayad, kasi nga medyo mataas yung bayad ng pag-apply ng citizenship dito sa Canada. Hindi rin siya biro, mga lods, kasi nga alam niyo kung magkano babayaran sa pag-apply ng citizenship. Is kulang-kulang $800 Canadian dollar dito sa Canada. So kailangan din natin pag-ipunan, pagplanuhin kung paano at kailan tayo mag-apply ng citizenship. So pauwi na tayo ng bahay ngayon. Si Mrs. mamaya pa alas 5 susunduin natin. At saka ang kaganapan nitong araw na to is yun nga, galing sa trabaho uwi ng bahay, kasi nga wala tayong part-time, mga lods. Tapos na yung part-time natin, hindi na tayo kinukontak ng amo natin, kaya kailangan natin maghanap ng part-time. Hindi naman siya obligado talaga na maghanap, pero may plano kasi kami mag-asawa na kukuha ng bahay dito sa Canada. Try namin kumuha or mag-inquire dito sa Vancouver, or medyo malayo ng konti sa Vancouver, kung kaya sa budget, kasi nga alam niyo naman kung ano yung naririnig nyo sa mga bali-balita na napakamahal dito sa Vancouver. Hindi pa namin alam kung kakayanin namin yun. So ang plano kasi namin is kailangan matapos or makatapos muna yung anak namin sa pag-aaral dito sa Canada, dito sa Vancouver. Ang kinukuha niya is nursing. So kailangan niya munang matapos sa pag-aaral bago kami gagawa ng hakbang kung kukuha kami ng bahay o hindi. So ngayon, stable naman po yung namin dito, yung trabaho namin. Full time ako, full time si Mrs. So medyo okay naman yung namin. So dati pala akong nagtatrabaho sa Manukan dun sa may Abbotsford. Simula nung na-PR ako, umalis na ako dun, kasi nga talagang hindi sapat yung kinikita namin dun dati. So umalis na lang ako. Ang advice naman ng consultant ko, yung ang tawag dito, yung nag-a-apply pa ako ng PR, nagtanong naman ako sa consultant ko kung pwede ba akong umalis doon sa pinagtatrabahuan ko habang nag-a-apply ako ng PR. So ang sabi naman niya, walang problema, pwede kang umalis, kasi nga pinasa na natin yung application mo. So yun. So kung makikita nyo mga lods, medyo traffic talaga dito sa ganitong oras, alas 3:18 ng hapon. So marami talagang sasakyan dito sa Vancouver, mga lods, kaya medyo matraffic. Maraming ginagawang mga kalsada dito sa may Broadway.
gumagawa sila ng subway. Napakatagal na yan mga lods, ano? Bali, nagbutas sila ng napakalaking butas dyan sa may daan. Gawa ng para sa subway. Kumbaga, ongoing yung construction dyan ngayon para sa train na dumaraan sa ilalim ng lupa. At the same time, ongoing din yung construction nila, yung SkyTrain going from Sorry to Langley. So pag matapos yung SkyTrain na yon, panigurado at magmamahal ulit or magmamahal lalo yung mga bahay rito kasi nga gawa ng marami ng koneksyon or marami ng SkyTrain na ginagawa rito sa Vancouver, lalo na kung matapos yung Langley to Sorry to Langley na SkyTrain, panigurado mas lalong mamahal yung mga bilihin at saka bahay at the same time. So ito pala yung Broadway mga lods, yan yung street na yan, yung may traffic light na yan, Broadway yan. So sa bandang kanan, yan yung hinarangan nila, gawa ng yan, makikita nyo na may nakaharang kasi nga ginagawa nila yung subway na yan. Napakahaba ng subway na yan mga lods. Hindi ko pa ako sure kung gaano kahaba, basta pagkakalam ko sobrang haba yan kasi nga matagal na yan mga lods, naka isang taon na yata yan. So makikita nyo, napakaganda ng panahon ngayon dito, wala kayong makikitang snow, paaraw, alas 3 ng hapon at napaka-araw. Yun ang tawag dito, yun ang klima dito sa Vancouver, Canada. So maraming nagsabi na medyo mahal talaga dito sa Vancouver at totoo naman yun, mahal naman siya. Kung bibili ka ng bahay, napakamahal talaga, pero kung magre-renta ka lang, kagaya ng nirentahan namin, nasa 1,800 Canadian dollar. So para sa amin, swak na yung budget na yon. Medyo mataas siya, pero kasya naman yung sahod namin para makabayad sa buwan ng renta ng bahay. At nag-grocery kami every week. So yun, ayan, Main Street going to, kasi nakatira kami doon sa may Fraser Street. So dito ako dumadaan, diretso, bali yung itong daan na to, diretso na kasi dun sa bahay namin. So simula dun sa pinagtatrabahuan ko, pauwi sa bahay is nasa 15 minutes lang. So kapag traffic, umaabot siya ng 20 to 30 minutes. So kapag walang traffic, nasa 10 to 15 minutes lang mga lods, ano? Malapit lang naman. Yung anak ko rin mga lods, no, nag-aaral at the same time nagtatrabaho. So gusto niya magtrabaho kasi nga ayaw niyang dumidepende sa amin. Kumbaga gusto niya suportahan niya yung sarili niya. At the same time makakatulong rin siya sa gastusin sa bahay minsan. So pinabayaan lang namin na magtrabaho. Gusto niya magtrabaho. So napakasipag yung batang yun. Isa lang pala ang anak namin mga lods. So, yung sinasahod namin dito sa Vancouver, para sa aming dalawa sapat naman. Nagpapadala pa ako ng pera sa mga magulang ko. Si Mrs. din nagpapadala. Meron din kami hinuhulugang sasakyan sa Pilipinas. At meron din kami hinuhulugang tawag dito, lupa sa Pilipinas. So kahit pa paano meron tayong naipon or
yun nga, naiipon na at least makikita natin na meron tayong naipundar pala, naipundar, hindi naiipon. So yung sahod namin dito, itong sasakyan kasi nakapangalan kay Mrs. to, so sa kanya naka-deduct ito tuwing sahod. So yung renta ng bahay, bali ang binabayaran namin what I mean is yung renta ng bahay, monthly yung bayad namin 1,800. So hinahatian namin ni Mrs. yun. Tapos sa ano naman, sa gastusin sa bahay, minsan ako yung nag-grocery, minsan din ATM ni Mrs. ginagamit. So salitan lang kami mga lods. So kahit papano nakakaipon naman po kami. Kahit paano mga lods, nakakaipon kami. Lalong lalo na kung wala kang utang dito na binabayaran. Like for example, itong sasakyan. Sa bahay walang problema kasi nga kapag kukuha ka ng bahay at siguradong magma-monthly ka rin doon. So yung binabayaran namin ngayon, yung credit card, normal lang naman yan, meron tayong credit card. Tapos itong sasakyan na to binabayaran namin monthly. So yung sahod namin hindi naman siya minimum wage, kumbaga sa awa ng Panginoon ay nakakuha kami ng medyo magandang sahod dito sa Vancouver, Canada. Pero kung minimum wage lang kami, yung asawa ko minimum wage, ako rin minimum wage, medyo kailangan yata ng isa pang trabaho kapag nasa minimum wage ka lang. So kaming dalawa, si Mrs. yung medyo mataas yung sahod niya kaya sa akin. So nasa median wage kami mga lods, no? Si Mrs. nasa bilong yata nasa high wage. So hindi ko muna sasabihin sa inyo kung magkano ang sahod ni, pero meron akong vlog niyan kung magkano ang sahod ni Mrs. Hindi ko rin muna sasabihin yung sahod ko. So pero iba-vlog din natin yan pagdating ng panahon. So yung sahod namin ni Mrs. sapat naman. Wala po kami extra, sa ngayon wala na kami extra job, part time wala na. So sapat naman mga lods, kasi nga yung sahod ni Mrs. nasa bilong yata sa high wage, sahod ko naman is median wage. So nasa tama lang na sahod kumbaga. So yun, yung bahay namin $1,800 every month. So yung grocery naman namin every week nasa $200, pwede na yun. Excuse me. So yun yung binabayaran namin mga lods, no? I mean, oo, sa bahay $1,800, tapos grocery, insurance ng sasakyan, monthly ng sasakyan. So lahat-lahat na mga yon sapat naman sa sinasahod namin. Pero kung mayroong part-time na mag-o-offer sa akin, talagang i-grab ko rin kasi nga nakakaano rin sa katawan, kumbaga mas marami kang oras, nakakabagot din sa bahay kapag ganitong oras uwi ka ng bahay wala kang ginagawa. So nakakabagot din, di ba? So kung meron kayong mga offer dyan na part-time, naghahanap din ako ng part-time sa ngayon kasi nga yung part-time ko na cleaning wala na. So ang plano ko siguro mag-overdrive na lang ako. Bali mag-upgrade ako ng license ko into class 4 kasi nga yung license ko ngayon dito sa Vancouver is class 5. So kailangan ko siyang i-upgrade into class 4. So kailangan muna natin dumaan sa matinding exam at matinding road test, panibagong road test, panibagong exam. So yun yung mga lods, no? Nasabi ko na yung sahod namin dito is tama lang, sapat na para sa aming pamilya kasi nga 3 lang kami dito, malaki na rin yung anak ko. Siguro kapag meron kaming maliliit na anak, hindi siguro kasi yung sahod namin kasi nga siyempre maraming gastos yun kapag meron kang maliit na bata, no? Kasi magbabayad ka pa sa daycare,
yung mga gatas noon, kung ano-ano pang mga gasusin, hindi siguro sapat. Pero para sa amin, malaki na yung anak namin, college na, so enough na sa amin yung kung magkano yung sinasahod namin dito sa Vancouver. So andito na tayo, malapit na sa bahay mga lods. Dito na tayo dumaan sa may looban kasi nga ito yung ano namin dito mga lods, ano? Ito yung lugar namin dito. So kung makikita nyo yung mga kahoy is wala pang mga dahon kasi nga malamig pa, winter pa dito ngayon. So ito yung community namin dito. Ayan, isang linggo yata itong ganito, itong weather na to ngayon, napakaganda. Sana ganito palagi kasi nga sarap-sarap maglakad-lakad dyan sa may mga pasada kapag maganda yung weather. Alright, so sa wakas no, nandito na tayo sa bahay. So siya nga pala mga lods, no, yung trabaho pala namin dito sa Vancouver, kami dalawa ni Mrs. is ordinary lang, kumbaga hindi kami professional na nagtatrabaho sa opisina or mga ganyan-ganyan. So ang trabaho namin dito mga lods is, si Mrs. naman is ano siya, room attendant, ako naman is ako maintenance worker dito sa Vancouver. So yun lang yung trabaho namin, at least sinare namin sa inyo para may mga idea kayo. So saka ko na lang siguro iba-vlog kung magkano yung sahod ko. Pero yung kay Mrs. meron na akong vlog nun. Pwede nyo i-check sa playlist ng channel ko para kung gusto nyo lang malaman kung magkano ang sahod ni Mrs. So yun lang. Sa awa ng Panginoon, sapat naman. Nakakaipon naman kami dito. So lalong-lalo na kapag meron pa akong isang part-time at itong channel ko kikita na. So malaking bagay na yun para sa amin. So yun lang naman ang importante rito sa ibang bansa mga lods, no, na makapag-ipon tayo ng pera, makapag-ipon tayo para sa kinabukasan natin. Siyempre hindi naman tayo pabata. Darating din tayo sa panahon na tatanda na tayo, so kailangan meron tayong bala, kumbaga meron tayong pera na ilalaan para sa kinabukasan natin. Kasi nga mahirap mga lods, napakahirap tumanda na walang pera. Kasi nga hindi mo alam kung sinong mag-aalaga sa'yo o mag-aalaga sa aming dalawa. So dapat meron kaming pera. Kasi nga dito sa Vancouver, yung mga matatanda rito kapag wala nang nag-aalaga is inilalagay sa mga home care. So kapag wala kang pera, so ano ibabayad mo sa home care? So wala. So kailangan, para sa akin, kailangan talaga na meron tayong ipon na pagdating ng panahon hindi tayo maghihirap, di ba? Kung magre-retiro na tayo, kailangan meron tayong pera na pwede nating paglaan sa mga gastusin o ano man dyan, di ba? Sa mga emergency. So, ayun. Ayan mga lods, oh. Kung makikita nyo yung panahon ngayon, oh, napaka amazing talaga, kakaiba. Ayan. Ayan. Ito yung community namin dito. Alright. So, yan, pinakita ko lang sa inyo. So hanggang dito na lang siguro tong vlog na to mga lods. Sinare ko lang sa inyo kung sapat ba yung sahod namin dito sa Vancouver. So yun nga no, sapat siya. Pero kung meron pang part-time, i-grab ko rin. Kasi nga mas maganda kung may extra kapang trabaho. Dito kasi sa Vancouver, dito sa Canada, mostly sa mga Pilipino rito talagang naghahanap ng part-time. Alam mo naman mga Pilipino, gusto rin makapag-ipon agad. Alam naman ng mga ugali natin, di ba? So habang kumikita tayo ng dolyar, so kailangan natin pagtiyagaan.
kailangan maging masipag para makakaipon na gandang pang kinabukasan. So, hanggang dito na lang mga lods, no? Please like, share, and subscribe dito sa channel ko mga lods. Parang awa nyo na para mas lalo tayong gaganahan gagawa pa ng mga vlog dito sa Vancouver, Canada. So, maraming salamat. Kung saan man kayo naroroon, ingat po kayo. God bless po sa inyo at maraming salamat sa palaging panonood dito sa maliit kong channel, Nerwak Vlogs dito sa Vancouver, Canada. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Stay safe. God bless everyone. Bye for now.